Ako si Joanna at ito ang aking love story. Taong 2010 nung nakilala ko si Carlos sa online. Kung mahilig kang tumambay sa computer shop noon upang makipag-chat, ay alam mo itong sikat noon na ginagamit ng karamihan sa pakikipag-chat international, ang Yahoo Messenger. Relate ka ba? Kung ganoon, pakisubscribe naman po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Laking probinsya ako kaya di ko alam ito dati. College ako nung lumuwas ng syudad. Natutulong ako sa aking classmate noon sa nursing. Hanggang graduate ako ay nakahiligan ko na talagang makipag-chat. Nagkaroon na din ako ng iba't ibang jowa dahil sa site na ito, pero di rin naman nagtatagal dahil ang habol lang ay ang tawag ng laman. Pero ibahin nyo ang kwento namin ni Carlo. Nagsimula ito sa tanong mula sa profile name na Carlo. ASL please, nang ibig sabihin ay age, X location. Hindi malinaw sa akin ang hitsura ni Carlo dahil maliit ang kanyang profile picture. Kaya nung mga oras na iyon ay questionable ang looks niya. Sinagot ko naman agad ang message niya sa akin. 25, female, Quezon City. Ibinalik ko sa kanyang tanong, ASL please. Sumagot naman siya, 37, male, Makati. Ako yung tipo ng babae na mahilig sa mas matanda sa akin. Pakiramdam ko kasi ay mas maalaga at mas maraming alam sa mga bagay-bagay at mas matured mag-isip. So, good point na agad sa akin ang edad ni Carlo. Tinanong ko si Carlo kung ano ang kanyang trabaho at sinabi niyang nagtatrabaho siya sa isang oil company ngunit hindi detalyado ang sinabi kaya't nasa isip ko noon ay isa siyang gasoline boy. Noong mga panahong iyon ay walang kaso sa akin ang status sa buhay dahil hindi naman talaga issue sa akin iyon. Wala akong pakialam in short. Basta may chemistry at happy kami, ayos na sa akin yon. Basta napapakilig ako at napapaligaya, sapat na sa akin yon. Sa hinaba-haba ng aming usapan, inaya niya ako bandang huli na mag-eyeball daw kami. Samahan ko lang daw siyang manood ng sine dahil iyon lang naman daw ang stress reliever niya after work. Nakwento nga niya na kapag di masyadong madaming trabaho ay halos araw-araw siyang nanonood ng sine mag-isa. Natanong ko tuloy sa sarili ko, gasoline boy? Nanonood palagi ng sine? Pero nawala din agad sa isip ko yon dahil ang mga oras na iyon ay palubog na ang araw kaya kailangan na daw niyang malaman ang sagot ko kung pumapayag akong makipagkita sa kanya. Noong una ay nag-alangan ako. Pero deep inside ay gusto ko at nakaramdam ako ng curiosity at excitement. Para akong kinikiliti at di ko may paliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Kaya bandang huli ay pumayag ako. Nagpalitan kami ng cellphone numbers para tuloy ang komunikasyon. Sa tapat ng SM North ang napag-usapan naming lokasyon ng aming unang pagkikita. Nagmadali na akong mag-asikaso ng aking sarili. Malapit lang naman sa akin ang SM North kaya carry bells. Hindi rin naman ako nahirapang magbihis dahil sadyang simple lang ako. Walang makeup o kahit lipstick lang. Powder lang sapat na. Pants at blouse lang din ang aurahan ko noon. Yung pasimpleng malandi. Ganon. Gets nyo ba ang ibig kong sabihin? Pero kahit ganoon ako, hindi ako nangaagaw ng jowa. Pas, sa may sabit na. Slim lang din ako, as in health conscious ako. Madalas nga akong nag-jogging noon sa circle dahil malapit lang ito sa tinitirhan ko. 24 lang din ang waistline ko. Malaman ang hinaharap at sa bandang lower part ay both malaman. Hindi naman sa pagmamayabang pero talagang nakakapanabik talaga ang hugis ng katawan ko noon kahit di ako katangkaran. Nung okay na ako at sa tingin ko ay ready na akong umalis patungong SM North ay umalis na ako. Nang dumating ako sa SM, tinext ko agad siya. Nung mga oras na iyon ay nasa loob na daw siya ng mall. Hintayin ko daw siya at pupuntahan niya ako. Tumunog ang aking cellphone. Si Carlo ang tumatawag. Sinagot ko agad.
Isang lalaki naman ang natanaw kong naglalakad mula sa isa sa mga pinto ng SM na di kalayuan sa pwesto ko. Nakalapat sa tainga nito ang cellphone at halatang may kausap. At sa mga oras na iyon ay kausap ko rin si Carlo. Halos di na ako makapagsalita sa nakita kong lalaki. Hanggang makatawid ito ay pinagmasdan ko. Narinig ko pa si Carlo na hello ng hello sa kabilang linya. Ipinagdasal ko agad noon na sana si Carlo na lang yung naglalakad. Palapit na ng palapit ang lalaki at lumilinaw ang itsura nito. Macho, malinis, mukhang mabango at maputi. Naka-black shirt na hapit sa kanyang machong katawan at naka-jogger na kulay gray. Bagay na bagay sa kanyang height na tansya ko ay 5'9". Sa isip ko, ang gwapo niya. Makalaglag panty talaga. Lalo pat habang palapit ng palapit sa direksyon ko ay nakatingin din sa akin at nung nasa harap ko na ay saka ngumiti sa akin at nakumpirma ko sa aking isipan na ang lalaking pinagpapantasyahan ko at si Carlo ay iisa. Joanna, right? Tanong sa akin. Saka lang ako nahimasmasan nung nagsalita ito at ang tangi ko lamang na isatinig ay, ang laki naman ng katawan mo. Nakakahiya, di ba? Awkward talaga. Narealize ko man na para akong tanga ay huli na. Natawa nga si Carlo sa akin. Natawa o pinagtawanan? Ewan. Kumain ka na ba? Tanong niya. Gusto mo ba talaga manood ng sine o baka may iba ka pang gustong puntahan? Sabihin mo lang ha, huwag kang mahihiya. Dagdag pa niya. Honestly, di pa ako kumakain at parang gusto ko mag-unwind sa bar. Sagot ko naman. O sige, mabilis naman niya ang sagot. Hindi man palagi pero nagbabar kami ng mga ka-workmates ko kapag weekend, lalo na pag bagong sahod. Sa Paddy's Point Araneta kami pumunta noon. Maraming tao kasi weekend. Doon na rin kami kumain. Pagkatapos namin kumain ay tinanong niya ako kung gusto ko daw bang uminom ng alak. Though ayaw ko naman talaga sa lasa ng alak or anumang ladies drinks. Umuo na lang ako at kung ano na lang kako ang iinumin niya ay ganoon na lang din sa akin. At sa totoo lang, aaminin ko, gusto ko talagang malasing ng mga oras na yon. Siguro naman ay alam niyo na ang nasa isip ko. Grabe, as in, na love at first sight ako at kahit magmukha akong tanga basta gusto ko, mapasa akin siya ng mga sandaling iyon. Mababa lang ang tolerance ko sa alak. Kahit anong inumin ko ay malalasing ako. Hindi ko naman iyon sinabi sa kanya dahil baka hindi ito bumili ng alak at mapurnada ang mga plano ko. Umorder siya ng tower. Ang laman nito ay beer. Kahit ayaw ko sa lasa nito ay kunwari, cool na cool ako. Nakalimang shot puno lang ako ay totoo namang may tama na ako noon. Pero hindi pa as in lasing na lasing. Hindi ko alam pero para akong mauubusan na ng oras at nagmamadali ako noon. Nagkunwari akong lasing na lasing kahit hindi pa naman talaga. Matatawa talaga kayo sa kalokohan ko. Pero bago ko ituloy ang aking kwento, please, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman po ang aking channel. Salamat po. Yumuko ako sa mesa nang ibig sabihin ay simula na ng aking pagpapanggap. Dahil maingay sa loob, tumabi siya sa akin at inilapit ang mukha sa tenga ko. Joanna, okay ka lang? Lasing ka na ata. Ihahatid na kita. Saan ba ang bahay mo? Pasigaw nitong tanong sa akin. Tinapik-tapik pa niya ang balikat ko. Samantalang ako, habang nakayo ko sa mesa ay napapangiti at naghihintay kung anong action ang gagawin nito sa akin. Pababayaan ba ako? Iiwan na lang ba basta-basta o dadalhin kung saan? Ang tanging gusto ko noon ay dalhin niya ako sa lugar na kami lang. Yung solo namin ng isa't isa. Yung magawa ko ang gusto ko at gusto niya sa akin. Di ko alam sa sarili ko noon kung bakit hindi ako makaramdam ng kaba na kasama siya. Hindi ko inalala na first time lang namin magkakilala at di pa namin kilala ang isa't isa. Nung nakabuelo na ako, iniangat ko ang ulo ko at humarap sa kanya. Umakto akong lasing na. Ang tanong sa isip ko, hindi kaya makahalata ito. Kaya naman agad akong nag-isip ng paraan. Tutal naman ay di pa naman talaga ako lasing. Humirit pa ako ng beer. Hindi naman ito tumutol. Pasensya na,
Nagpahinga lang ako konti. Natatawa pa akong nagpaliwanag. Napangiti naman si Carlo na lalo kong ikinabaliw. Noong mga sandaling iyon ay para ko nang gustong sunggaban ang mga labi nito. Haplusin ang matitipuno nitong dibdib na bakat sa suot nitong shirt. At kumapit sa matitigas nitong braso. Iba na talaga yung pakiramdam ko noon. Ang init na nga sa loob, lalo pang uminit dahil sa nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Ilaw lang sa stage ang nagsisilbing liwanag sa buong bar. Nasa bandang gilid kami. And pabor sa akin yon, hindi kami gaanong pansinin. Naagaw ng pansin ko ang banda sa stage. May 3 sexing bokalista ang nagpe-perform noon at 3 lalaki, lead guitarist, bass at drummer. Malakas ang appeal ng mga ito pero hindi singlakas ng dating ng kasama ko. At balik tayo sa mga bokalista. Halos nakatupis lang ang mga ito. Sa ganda, magaganda talaga sila. Pagpapantasyahan talaga ng kahit na sinong lalaki ang titingin sa kanila. Sa isip ko, si Carlo kaya? Kaya naman napatingin ako sa kanya. Kinilig pa ako dahil nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Nagdiwang ang puso ko. Si Carlo nakatitig sa akin. Bulong ulit ng isip ko. Muntik ko pang makalimutan na lasing-lasingan ang peg ko. Mas sexy ako sa mga yon. Matatangkad lang sila. Pagyayabang ko na kunwari ay lasing na talaga ako. Oo naman, di hamak na mas maganda ka sa kanila. Sagot naman ito na titig sa akin. Sobrang kinilig ako noon kahit alam kong binubola lang ako ni Carlo. Wala na akong pakialam. Nabulag na talaga ako nang nararamdaman ko sa kanya. Na love at first sight yata talaga ako. Hinila niya ako palapit sa kanyang dibdib. Isinandal niya ako. Nagulat pa ako pero para na akong hihimatayin sa kilig at tuwa. Ramdam ko ang init ng mga kamay at lalo na ang dibdib niya. Nagsalita ito malapit sa tenga ko. Medyo malakas para marinig ko dahil maingay ang aming paligid. Pwede kang umidlip sandali. Di mo na ata kaya. Gusto mo na bang umuwi? Narinig ko pang tanong nito. Pagkasabi niyon ay lumayo ako ng bahagya. Hindi kaya ko pa. Inom pa tayo. Ang dami pang ang beer Sagot ko sa kanya. Natawa ito. Malakas ka yata sa alak Lalaki ang tiyan mo niyan. Natatawa nitong sabi. Hindi naman araw-araw. Mga twice a month o minsan wala. Sagot ko na parang nabubulol na. Okay, good. Maikli nitong sagot, sabay kuha sa mga baso namin at iniabot sa akin ang baso ko. Cheers to that! Alok niya. Nakatatlong baso pa ako ng beer at totoong tinamaan na ako ng husto. Yung pagkukunwari ko ay naging totoo. Pero kahit lasing na ako, aware pa din ako sa nangyayari. Hindi ko lang talaga kaya ang katawan ko noon. Inaya na niya akong lumabas ng bar dahil napansin niyang lasing na ako. Saan kita ihahatid, Joanna? Tanong ni Carlos sa akin nang makalabas kami ng bar. Nakadukdok ako sa dibdib nito. Wala na ako naririnig noon kundi ang malalakas na kabog ng dibdib nito. Hey Joanna, Joanna, nakailang tawag nito sa akin pero pinanindigan kong tulog ako at di ko na kaya ang sarili ko. Hanggang wala na itong choice kundi tumawag ng taxi at magpahatid sa pinakamalapit na hotel. Lihim naman ako nagdiwang at nangiti. Doon pa lang sa taxi ay nag-imagine na ako ng mga gusto kong mangyari at sana nga mangyari. Nasabik ako. Joanna, mag-check-in na tayo Gabi na Kung gusto mo, pagkahatid ko sa'yo sa room, iwan na kita doon para makapag-rest ka. Narinig kong sinabi niya pagbalik sa couch kung saan hinihintay ang aming time in. Hindi pa rin ako sumagot. Sa isip ko noon, bahala siya. Basta once nakapasok na kami, wala nang lalabas nang hindi nagaganap ang gusto ko. Lumipas ang 5 minuto at nakapasok na kami sa aming kwarto. Sobrang nagdiwang ang puso ko sa tuwa at kilig. Inihiga niya ako sa kama, maingat at naramdaman kong may pag-aalaga. Umorder ako ng water at makakain. Okay ka lang ba? Mahinang tanong nito sa akin. Hindi ako umimik. Nagtulog-tulugan ako dahil pag sumagot ako ay baka mahalatang nagkukunwari lang akong tulog. Pero honestly, di ko na talaga kaya ang sarili ko noon. Mang ilang minuto pa ay dumating na ang kanyang in-order na water at mga pagkain.
Hinintay ko talagang gisingin niya ako. Para hindi obvious, 'di ba? Kaso, hindi niya ako ginising. Nakatulog ako ng tuluyan. Nag-e-enjoy na po ba kayo sa aking kwento? Bago ko po ipagpatuloy, please pakisubscribe po ang aking channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Maraming salamat po. Pagkalipas ng mahigit 2 oras, pasado 2:00 na ng madaling araw ng mga sandaling iyon, nakatulog na rin si Carlo. Nagising ako at dismayado dahil wala pa rin nagaganap. Bumangon ako dahil naiihi ako. Nag-shower na din ako. Sinadya ko talagang hindi dalhin ang towel. Parte yon sa mga susunod kong hakbang para akitin ang bumihag sa aking puso at nagpapainit sa aking katawang lupa. Kahit nga nag-shower na ako ay talagang nag-iinit pa din talaga ako. Pagkatapos ko mag-shower ay tinawag ko si Carlo upang ipakisuyo ang tuwalya. Nagising naman agad na parang di naman yata talaga tulog kundi nakikiramdam lang noon. Lumabas ako ng restroom na nakatapis na lang ng tuwalya. Wala akong suot panloob. Ibig sabihin, pag nalaglag ang tuwalyang nakatapis sa akin ay makikita nito ang hubot-hubad kong katawan. Titig na titig siya sa akin. Ikaw, hindi ka ba mag-shower? Tanong ko sa kanya. At doon lang siya nahimasmasan. Okay, mag-shower ako. Sagot nito. Kumindat pa ito na parang may pahiwatig ang mga kindat. Pagkalipas ng 3 minuto ay lumabas na ito ng restroom at lalo akong nag-init sa nakita ko. Grabe, ang gwapo talaga ni Carlo. Nakakapang-init talaga. Biglang may lumabas na mainit sa pinakamaselang party ng aking katawan. At di na talaga ako nag-aksaya ng panahon. Wala na akong pakialam noon kung bumaba ang tingin niya sa akin. Lumapit ako sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang dibdib. Ang sexy mo, Carlo. Nakakainis ka. Mahina ngunit nang aakit ang boses na pinakawalan ko. Hinapit ang baywang ko palapit sa kanya, kaya't nagdikit ang aming katawan. Ako lang ba? Ikaw din naman ah. Napaka-perfect ng katawan mo. Kahit natatakpan niya ng tuwalya, ay bakat ang kaseksihan mo. Paano pa kaya pag nawala yung tuwalya na yan na nakatapis sa'yo? Nangaakit din na sagot ni Carlo. Lalo naman akong nag-init sa mga sinabi nito. Tanggalin mo para makita mo. Pero kailangan, tatanggalin ko rin ang tuwalyang nakatapis sa'yo. Para fair, 'di ba? Sagot ko sa kanya. Oo ba? Maikling sagot nito. Pero bago pa namin mahubaran ang isa't isa, ay! Napatili ako nung bigla niya akong buhatin at dalhin sa kama. Nakakainis ka, ginulat mo ako. Natatawang sabi ko sa kanya. Nakangiti at nakatitig siya sa akin. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Nung lumapat ang ulo ko sa unan, ay mga labi naman ang kasunod na lumapat sa mga labi ko. Ang init ng mga labi nito, malambot. Naramdaman ko din ang kanyang katawan na dumagan sa akin. Ang init. Napapikit ako at ninanamnam ang matagal na halikang iyon. Hindi ko na napigilan ang ungol ko. Talagang umalpas na ito nung humiwalay ang mga labi nito patungo sa aking leeg. At lalo pa nung tinanggal nito ng tuluyan ang tuwalyang nakatapis sa aking katawan. At dahil tuluyan na din akong nawala sa aking sarili, inabot ng mga kamay ko ang tuwalyang nakatapis sa kanyang lower body at tinanggal ko ito. At naramdaman ko agad ang matigas na bahaging yon. Mainit, matigas, malaki. Lalo akong nagwala. Nagpahiwatig ako na gustong-gusto ko na itong pumasok sa akin. Ngunit mukhang binibitin pa ako ng moko. Bumaba ang mga labi nito sa aking dibdib. Naglaro-laro ang kanyang mga dila sa aking mga neps. Ang isang kamay nito ay naglakbay hanggang matumbok nito ang naglalawang kuweba. Lumakas pa lalo ang aking ungol. Ilang sandali pa ay dahan-dahan pang bumaba ang ulo nito patungo sa naglalawang kuweba. Dito naman naging abala ang mga labi nito at dila. Para na akong nakalutang sa mga ulap. Wala nang ibang naririnig sa kwartong iyon kundi ang ungol ko. At nang umangat ito at muling dumagan sa akin, ay tuluyan na niyang ipinasok ang kanyang sandata sa naglalawang kuweba.
Narinig ko ang ungol ni Carlo. Ang sarap mo, Joanna. Bulong pa nito sa tenga ko habang umiindayog ito. Carlo, bulong ko naman sa boses na sarap na sarap. Harder please. Dugtong ko pa na nagbigay ng hudyat dito na bilisan pa at ginawa naman niya ito. Mabilis ngunit may pag-iingat pa rin hanggang marating namin ang gusto naming marating. Hingal na hingal kami at hindi kinaya ng aircon na apulahin ang init ng aming katawan. Natapos kaming pawisan at naghahabol ng paghinga. Nang makapagpahinga kami ay kinain namin ang mga lumamig na pagkain pagkatapos ay nakatulog na. Paggising namin ay nagkwentuhan muna kami. Napag-alaman ko din na isa pala siyang manager sa isang oil company, malaking company sa Makati. Madami kaming napagkwentuhan, mas naging open kami sa isa't isa. Naligo kaming sabay at doon naulit muli ang mga nangyaring nakakabaliw. Mas may thrill dahil nasa shower room kami. Nagtaxi kami pa uwi. Hinatid niya ako sa aking inuupahang apartment. Nag-stay muna siya doon at syempre may naganap uli bago siya umalis. Hindi na talaga nagsawa, sinulit na kumbaga. Kaya naman parang lamog na lamog ang buo kong katawan sa araw na iyon. Buti na lang ay araw ng linggo kaya naman nakapagpahinga. Pagdating ni Carlo sa kanyang tinitirahan ay tumawag ito. Na-miss daw niya ako agad. Kinilig naman ako ng bonggang-bongga. Imbis na makatulog ako ng mga oras na iyon ay nakipag-chat pa ako sa kanya. Parang nga kami nagliligawan noon. Wala nang ginawa kundi mag-text. Di makakain, di makatulog. Habang lumilipas ang panahon ay nakikilala namin ang isa't isa. Naging komportable kami at mabait si Carlo. Matalino, edukado. Kaya naman lumalim ang pagmamahal ko sa kanya. Isang linggo ang lumipas noong pagkatapos ang una naming pagkikita ay nagtapat siyang mahal na din daw niya ako. Tumagal ang aming relasyon bilang mag-boyfriend-girlfriend. Nag-live-in muna kami bago nagpakasal. Dahil na rin sa napagkasunduan namin, naobserbahan muna namin kung talagang compatible kami. Ikinasal kami after 4 years. Until now ay nagsasama pa rin at may 4 ng anak. Kung itatanong ninyo ang status ng aming lambingan, walang nagbago. Laging mapusok, bagamat hindi na madalas gaya ng dati. Siyempre, nagkakaedad na kami. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ako si Joanna at ito ang aking kilig bedtime story.